Praise the Lord. Isang magandang hapon po muli ang amin pong bati sa bawat isa sa atin sa dako pong ito ng Pamilihang Bayan ng Santa Cruz. Kami po muli ang inyo pong mga lingkod, ang inyo pong mga kaibigan sa Panginoon na kabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At sa mga pagkakataong ito, kami po ay naririto upang kayo po ay muli naming mapaglingkuran sa pamamagitan po ng pagbabahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya bago po sa ating pong pagpapasimula ng ating pong pag-aaral, mabuting bagay na tayo po muna ay lumapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng isang maikling panalangin, yamang ito po ay paraan upang atin pong mahingi ang gabay at patnubay ng Diyos upang sa ating mga pakikinig habang tayo ay nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos ay atin pong maunawaan ang mga katotohanang mahahayag sa ating kalagitnaan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, patuloy po kaming nagpapasalamat at muli ay nagagalak sapagkat ikaw po ang siyang sa amin ay naglaan muli ng panibagong pagkakataon upang amin pong maipangaral at maipahayag ang iyong mga salita. Ang amin pong panalangin, patuloy ka pong mangusap sa puso at isip ng aming mga kaibigan at kababayan upang sa panahon ng kanilang mga pakikinig, ikaw po ang siyang magbigay sa kanila ng iyong pag-unawa. At higit sa lahat ay mabuksan ng kanilang puso at isipan patungkol sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ikaw po ang siyang patuloy na maglaan ng mabubuting bagay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya sa atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos sa hapong ito, ay atin pong babasahin ang sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Roma, sa Kapitulo 8, ang talata po ay 31 hanggang talatang 34. Romans chapter 8, verse 31 to 34. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Roma sa Kapitulo 8, ang talata po ay 31 hanggang 34. Praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, ang mga bagay na nagbabanta ng paghiwalay. Ang mga bagay na nagbabanta ng paghiwalay. The threat that separates. Purihin ang ating Panginoon. Sa talata po na ating nabasa, mga minamahal at mga kaibigan, ay meron pong binanggit si Apostol Pablo na pananalita. Sabi po sa talatang 31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kaya dito po ay may dalawang katangian na binanggit si Apostol Pablo. Una, ang
tao pala ay mayroong kakampi. Meron siyang maaaring asahan, meron siyang maaaring takbuhan, merong nilalang na sa kanya ay handang tumulong at handang maglaan ng kanyang pangangailangan. Subalit, meron din pong binanggit si Apostol Pablo na laban sa atin. Ibig sabihin, meron po palang nilalang na sa atin ay nagnanasa na gumawa ng bagay na mali at masama. Sa Ingles kasi mga minamahal kung atin pong babasahin ang talatang ito sa Ingles, sabi sa aklat ng Roma sa kapitulo 8, ang talata po ay 31. Romans chapter 8 verse 31. Purihin ng ating Panginoon ang sabi ng salita ng Diyos. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Yung salitang against o laban, ito ay pumapatungkol sa mga pangyayari, sitwasyon, o mismong tao o nilalang na sa atin ay nagpaplano at nagnanasa na gumawa, nagpaparanas ng mga bagay na masasama. Kaya mga minamahal at mga kaibigan, tayo pala ay mayroon pong nararapat maunawaan na mayroon pong mga bagay na sa atin ay laban. May mga bagay na sa atin ay nagbabanta upang tayo po ay makaranas ng bagay na hindi mabuti. May mga bagay, may mga pangyayari na siyang sa atin ay nagbabanta upang tayo ay mahiwalay doon sa naglalaan sa atin ng ating mga pangangailangan. Dilit iba ang Diyos. Sapagkat tulad po ng binanggit ni Apostol Pablo, ang binabanggit niya o ang tinutukoy niyang kakampi ay ang Diyos. May mga bagay, may mga pangyayari, may mga karanasan, at mayroong kinakasangkapan ang kaaway ng Diyos ng mga tao upang tayo po ay mahiwalay sa Diyos. Brother, ano-ano yung mga bagay na ito? Ano-ano yung mga nagbabanta upang ang isang tao ay tuluyang mahiwalay sa Diyos? Sapagkat ating alamin, mga minamahal, ang tao ay dependent sa kung ano ang kayang ibigay at ipagkaloob ng Diyos. Sapagkat sa katotohanan, anumang pagsisikap ang gawin ng tao, anuman ang pagtatrabaho, paggawa, pag-aaral na kanyang gawin, ang lahat ng mga bagay na kanyang pangangailangan ay meron pa rin pinagmumulan. At hindi po ito dahil sa kanyang sariling karunungan o dahil sa kanyang kakayahan, kundi ito ay dahil sa kabutihan at sa biyaya ng Diyos. Kaya sa panahon na ang isang tao ay mahiwalay sa presensya ng Diyos, nangangahulugan siya'y malalayo. Mahihiwalay siya doon sa source, doon sa pinagmumulan ng mabubuting bagay. Kaya dapat maunawaan natin at ating malaman at aking din pong minabuti na ito yung ating mapag-aralan ngayon. Ano ba yung mga bagay na naghihiwalay o nagbabanta ng paghiwalay sa atin sa presensya ng Diyos? Una, basahin natin ang sinasabi dito sa aklat ng Roma sa kapitulo 2, ang talata po ay 13. Romans chapter 2 verse 13. Sabi ng banal na kasulatan ay ganito, Roma 2, ang talatay 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nanagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa talatang ito ay binanggit ni Apostol Pablo ang isang gawain at ang isang nararapat nating maintindihan na katotohanan.
Sabi sa banal na kasulatan, dito sa talatang ating binasa, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap ng Diyos. Kaya yung pagtupad o pagtalima sa utos ng Diyos, yung pagtupad sa mga bagay na kagustuhan ng Diyos, yung paggawa ng mga bagay na mabuti, ito po ay bagay na kung saan tayo ay naka-program na gawin. Sapagkat ang tao ng likhain ng Diyos, ang kanyang layunin at ang kanyang dahilan ay upang ang tao'y gumawa ng bagay na kanyang kagustuhan. Sapagkat yan ang sinasabi ni Propeta Isaias sa aklat po ng Isaias sa Kapitulo 43, ang talata po ay 7. Isaiah chapter 43, verse 7. Sabi ng banal na kasulatan, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inayuan, oo, yaong aking ginawa. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yung layunin ng Diyos upang gawin o upang likhain tayong tao ay para tayo'y makagawa ng bagay na tama at mabuti. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon ang tanong, paano natin malalaman o paano ngayon mauunawaan ng isang tao yung bagay na mabuti at bagay na tama? Ang Diyos ay gumawa ng paraan para ang tao ay maturuan at magabayan, para ma-identify niya ano yung bagay na tama at mabuti. At siya'y nagbigay sa atin ng tinatawag na budhi o konsensya. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kapag sinabing konsensya, maaari ang nag-iisip ng ilan sa atin ay yung commercial sa TV, na kapag pipili ng sabon na bibilhin, sasabihin, wag yan, ito ang bilhin mo, ako ang iyong konsensya. Bakit? Sapagkat yan ay matagal na patalastas at advertisement ng isang brand ng sabon. Pero wag po natin ipagkamali na ang konsensya ay doon lamang napapakinabangan sa pagbili ng tamang brand ng sabon. Hindi po. Ang konsensya, mga minamahal, ay hindi lamang doon nagagamit, kundi ang pinakatrabaho ng konsensya o ng budhi ng isang tao ay upang ang tao'y makaunawa ng mabuti at ng masama. Kaya anuman ang kalagayan ng tao, anuman ang kanyang katayuan sa buhay, anuman yung kanyang antas ng pamumuhay, siya man po ay nakapagtapos ng pag-aaral, o siya man ay no read, no write, siya man po ay masasabi natin sapat-sapat ang kinikita, o kaya naman ay isang taong sagana at maraming mga negosyo. Ano man ang katayuan at kalagayan ng buhay ng tao, siya po ay ipinanganak at nilikha ng Diyos na may konsensya. Siya ay nilikha ng Diyos na mayroong simple at masasabi nating basic knowledge kung ano po yung tama at kung ano yung mali. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga nang likhain ng Diyos ang tao, siya ay nag-iwan ng isang bahagi sa Kanya. At ang konsensya, ang bahagi ng Diyos sa tao. The conscience is that little small voice of God. Kaya sa mga panahon at pagkakataon, mga kaibigan, na tayo po ay gaganap o gagawa ng isang desisyon at hindi natin sigurado kung ito ay tama at mabuti, nararanasan siguro natin yung magsasabi sa atin, huwag yan. Hindi tama yan. Hindi mabuti yan. O kaya naman kapag ating sigurado
na yung ating gagawing desisyon o gawain ay tama at mabuti, sasabihin, sige, ituloy mo yan. Bakit? Yan yung tinatawag mga minamahal na konsensya. Kaya anuman ang relihiyon ng tao, anuman ang kanyang katayuan sa buhay, meron siya nito. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ano ang sabi ng banal na kasulatan? Sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 2, ang talata ay 15. Na nagtatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso, na pinatutotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang budhi ng isang tao, mga minamahal at mga kaibigan, ito ay maaaring maging accuser. Ibig sabihin, ito yung magbibintang, magsasabing ikaw ay guilty. O kaya naman, it can be our defender. Na magsasabing, okay lang yung ginawa mo. Tama yung ginawa mo. Purihin ang ating Panginoon. Sa bakit? Ang basic kasi na trabaho ng konsensya ay upang tayo'y turuan at maalaman natin ang bagay na tama at mali. Subalit, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, tulad po ng aking nabanggit kanina, ang isa sa mga bagay at pangyayari, karanasan, na siyang sa atin ay nagbabanta upang tayo'y tuluyang mahiwalay sa presensya ng Diyos. Ito po ay yung tinatawag natin na defiled conscience o yun pong maruming budhi. Brother, paano naging marumi ang budhi ng isang tao? Paano nagiging marumi ang konsensya at budhi ng isang tao? Akala ko ba ito ay yung bahagi ng Diyos sa isang tao? Akala ko ba ito yung nagtuturo ng bagay na tama at mabuti? Paano siya o paano naging marumi? Totoo, mga kaibigan, na ang trabaho ng konsensya ay upang tayo'y maturuan, maipaunawa sa atin, maipaalam sa atin yung bagay na tama at mabuti. Subalit ang problema sa madalas na pagpapaalaala sa atin, sa madalas na pagsasabi sa atin ng konsensya kung ano ang nararapat natin gawin, hindi naman natin sinusunod. Hindi naman ginagawa. Parang estudyante na kahit ilang beses mong turuan ay hindi masunod yung iyong itinuturo. Madalas ganyan ang maraming mga tao. Na ang konsensya ay madalas na binabanggit ang mga bagay na matuwid at nararapat gawin. Subalit baliktad at hindi yun ang kanyang ginagawa. Sinasabi ng konsensya, nararapat na ikaw ay maglingkod sa Diyos. Pahalagahan mo, sundin mo ang salita ng Diyos. Subalit, ang madalas na ginagawa, baliktad. Ano yan? Pagbibigay ng daan upang gawin ang ating sariling kagustuhan. At bunga ng ganitong gawa, mga kaibigan, yung ating konsensya ngayon, ay humina. Yung konsensya na dapat ay magturo sa atin kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung dapat yung bagay na tama, kung ano yung bagay na mabuti. Yung konsensya rin ito dahil madalas nating binabaliwala, dahil madalas ay hindi natin binibigyan ng pansin. Ito po ay nagresulta upang humina ang konsensya. Hindi niya na magawa yung kanyang trabaho. Hindi niya na magawa yung bagay na dapat niyang gawin. At ano ang sabi ng banal na kasulatan? Sa aklat ng Tito, sa Kapitulo 1, ang talata ay 15. Titus chapter 1, verse 15. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng salita ng ating Panginoon ay ganito. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis.
datapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Kaya bunga, mga kaibigan at mga minamahal, ng paulit-ulit na pagbaliwala sa paalaala ng budhi na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ngayon ay narumihan. Ito ngayon ay humina. At ngayon, marami ang mas nagbibigay ng pagpapahalaga sa kung ano yung sa paningin nila. Hindi ayon sa budhi na inilagay ng Diyos, kundi ayon sa kanilang sariling pananaw. Yun yung kanilang pinanghahawakan. Kung ano yung para sa kanila ay mabuti, kung ano yung para sa kanila ay tama, kung ano yung para sa kanila ay approve, kung ano yung trending at sikat, kung ano yung morally accepted sa panahon natin ngayon, yun ang kanilang tinatanggap. Subalit, yung konsensya, yung bahagi ng konsensya na ipinagkaloob ng Diyos, yung binabanggit ng konsensya na tama at mabuti, yun yung nawawala. Yun yung hindi nabibigyan ng halaga at ng importansya. At ito, mga kaibigan, ay isang malaking banta sa atin. Ito ay isang malaking panganib sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang maruming konsensya, ang maruming budhi, ito po ay nagpapahayag at nangangahulugan na ang bahagi ng Diyos sa iyong buhay ay nagiging malabo. Yung bahagi ng Diyos sa iyong buhay ay unti-unting nawawala. At kapag ito ay tuluyang mawala, mga minamahal at mga kaibigan, ito po ay magre-resulta ng isang malaking kapahamakan. Kaya salamat na lang sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay gumawa ng paraan upang tayo po ay makaranas na ang ating mga budhi na pinarumi, bunga ng ating mga kasalanan, bunga ng ating mga pagsuway, bunga ng ating mga pagwawalang bahala sa salita ng ating Panginoon, yung budhing ito ay muling mabigyan ng pagkakataong malinis. Purihin ang ating Panginoon. At ang tanging paraan o ang paraan na inilaan ng Diyos upang ito po ay malinis ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi sa aklat ng Hebreo, sa Kapitulo 9, ang talata po ay 14, Hebrews chapter 9, verse 14. Purihin ang ating Panginoon, sabi ng salita ng ating Panginoon, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yun po palang paraan upang ang ating marumi at mahinang budhi, bunga ng ating pagsalangsang, ay malinis. Ito pala'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pala, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kaya pala, inutusan ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na pumunta at pumarito dito sa lupa para sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang nais ng Diyos, yung bahagi ng Diyos na iniwan sa atin nang tayo ay likhain.
Dilit iba, yung budhi ay masumpungan ulit na malinis. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ano ang sabi sa talatang ito? Atin pong muling basahin. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi. Purihin ang ating Panginoon. Sapagkat ang mahinang budhi o ang maruming budhi, mga kaibigan, ay nagre-resulta ng mga gawang patay. Ibig sabihin, ito ay mga gawa na hiwalay sa kalooban ng Diyos. Mga gawa na hiwalay sa kagustuhan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay buhay, nangangahulugan ang mga bagay na kanyang ipinagagawa ay magre-resulta upang ang taong gumagawa nito ay makatanggap ng buhay. Subalit dahil kabaliktaran at laban sa kalooban ng Diyos ang madalas na nagagawa ng marami, ito ngayon, mga minamahal, ay tinatawag na patay na gawa. Kaya ang layunin ng muling pagparito o ng pagparito ng ating Panginoong Yesus, tayo ay malinisan ang ating mga budhi. Purihin ang ating Panginoon, malinisan, at tayo po ay muling makapanumbalik at maranasan natin muli ang makagawa ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yan po, mga minamahal, ang unang banta na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Yung ating maruming budhi. Salamat na lang sapagkat ang Diyos ay gumawa ng paraan upang ito ay mabago. Upang ito ay maging malinis. Purihin ang ating Panginoon. Pangalawa, mga kaibigan, ano pa po? Ano pa po ang maaaring nagmagbanta sa atin upang tayo ay tuluyang mahiwalay sa Diyos? Sabi sa banal na kasulatan sa aklat ng Santiago, sa Kapitulo 4, ang talata po ay 12. James chapter 4, verse 12. Sabi ng salita ng ating Panginoon, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Purihin ang ating Panginoon. Alamin natin, mga kaibigan, na isa sa mga katangian ng Diyos, ang Diyos ay mapagbigay. Kaya po ang isa sa mga titulo ng Diyos sa lumang tipan, siya po'y tinatawag na Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Ibig sabihin, the God that provides. Ang Diyos na naglalaan. Dahil ang katangian nga ng Diyos ay mapagbigay. At kapag ang Diyos ay nagbigay, tatandaan po natin na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kakarampot, kakaunti. Ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. At ang isa sa mga bagay na kanyang ibinigay na sagana sa bawat isa sa atin, ito po ay ang kanyang mga utos. Ito po ay ang kanyang mga salita. Ito yung mga bagay, mga rules and regulations, mga instructions, panuto, upang tayo po ay makalakad ng ayon sa kanyang kalooban at upang ating magawa ang mga bagay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa kanya. Kaya ang Diyos gumawa na at nagbigay sa atin ng utos. Ang utos na kanyang ibinigay, ito po ay nakaakibat sa ating budhi. Tulad ng aking nabanggit kanina, mga kaibigan, ang budhi ay bahagi ng Diyos sa ating, bahagi na iniwan ng Diyos sa atin. Subalit bukod sa utos
na ibinahagi at ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating budhi, siya rin po ay naglaan at nagbigay ng nakasulat o written laws. Purihin ang ating Panginoon. Siya rin ay naglaan sa atin ng written laws. Kaya nga po, kung atin pong mapapansin ang mga nakasulat sa mga simbahan pag tayo po'y lumabas, nakalagay doon ang 10 utos ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, sagana ang ibinigay na utos ng Diyos sa atin. Subalit mga kaibigan at mga minamahal, bagaman ang utos ng Diyos ay sagana, even though God provided many laws to follow, bagaman ang Diyos ay naglaan ng saganang utos, saganang instructions at paalaala upang tayo po ay magabayan, upang tayo po ay maturuan, upang tayo po ay makagawa ng mga bagay na kanyang kagustuhan, ay madalas pa rin nasusumpungan tayo na sumusuway dito. Madalas pa rin tayo nasusumpungang sumusuway dito. Bagaman, tungkulin talaga natin bilang mga tao na sumunod sa utos ng Diyos. That is our duty. That is our responsibility. At kapag sinabing responsibility o duty, yan ay bagay na hindi mo pwedeng pabayaan. Hindi po ba? Kaya kapag ang isang magulang ay may anak, hindi niya pwedeng pabayaan na yung kanyang anak ay walang pangangailangan. Bakit? Sapagkat responsibilidad, tungkulin ng magulang na alagaan, i-provide ang pangangailangan ng kanyang anak. Tayo mga minamahal, we also have our duty. We also have our responsibility that came from God. Sabi sa banal na kasulatan, sa aklat po ng Ecclesiastes, sa kapitulo 12, ang talata ay 13 hanggang talatang 14. Inuulit ni Haring Solomon sa kanyang mga sulat ang salitang ito. Sabi dito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng mga tao. So, God gave the laws and our responsibility and duty is to follow it. Ibinigay ng Diyos ang mga utos at ang ating responsibilidad, ang ating tungkulin, na ito po ay ating sundin. Pero ang nakakalungkot nga mga minamahal at mga kaibigan, bagaman ito ay tungkulin na natin, responsibilidad na natin, pero hindi po natin ito nagagawa. Hindi natin natutupad. Hindi natin nasusunod. Maaaring meron tayong mga kadahilanan, iba't ibang mga pangyayari, iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga karanasan, ang sa atin ay tumigil para tayo po ay makasunod, makatupad sa utos at sa salita ng Diyos. Subalit hindi po nagbabago ang katotohanan na tayo po ay sumasalangsang sa utos ng Diyos. At ito yung pangalawang dahilan o pangalawang banta na maaaring maghiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Our status as lawbreakers, yung kalagayan natin bilang mga manunubay, bilang mga sumusuway sa utos ng Diyos. Sapagkat ating tandaan at ating alamin, mga kaibigan, if our duty is to follow the rules, laws, and words of God, pero ito'y hindi natin nagagawa, ang tawag po doon ay kasalanan. Ang tawag po doon ay kasalanan. Sabi sa aklat ng unang Juan, sa kapitulo 3, ang talata po ay 4. 1 John chapter 3, verse 4. Ano ang sabi ng salita ng ating Panginoon? Unang Juan 3, ang talata po ay 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan.
O kaya maliwanag, mga minamahal at mga kaibigan, na once we have violated what God wants us to do, we are considered as sinners. Sa panahon na atin pong hindi masunod at atin pong masuway ang mga bagay na iniuutos at ipinapagawa ng salita ng Diyos, tayo po ay matatawag at tinatawag na makasalanan. Tayo po ay tinatawag na makasalanan. Kaya mahirap itong kalagayan. Bakit po? Sapagkat ang paggawa ng kasalanan o ang kasalanan mismo, ang pangunahing trabaho nito ay upang ang tao ay mailayo sa Diyos. Yan ang pangunahing trabaho ng kasalanan. Yan ang pangunahing ginagawa ng kasalanan, na ang tao ay iniwalay sa presensya ng Diyos. Kaya nga yung ating hindi pagtupad sa salita at utos ng Diyos, bagaman gaano ito kasagana, ito po ay malaking panganib at banta. Ito ay isang napakalaking panganib at banta. Kaya kung atin pong babasahin ang sinulat ni Propeta Isaias sa kanyang sulat sa aklat po ng Isaias sa kapitulo 59, ang talata po ay 1 hanggang talatang 2. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Sabi sa salita ng ating Panginoon, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umigsi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasalanan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasamaan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya mga kaibigan, ang pagsuway sa utos ng Diyos, yung tinatawag na kasalanan, ito ang pangunahing trabaho, ilayo ang tao sa Diyos. Ilayo ka doon sa Diyos na nagbibigay at naglalaan ng mabubuting bagay para sa iyo. Ilalayo ka doon. Yan ang kanyang pangunahing trabaho. Pero salamat na lang po sa Panginoon. Bakit? Sapagkat bagaman tayo po ay nasumpungan sa ganitong kalagayan, hindi tayo itinaboy ng Diyos. Hindi tayo itinaboy. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat marami sa atin kapag nalaman na ang isang tao'y nakagawa ng isang malalang kasalanan, atin siyang itinataboy. Atin siyang pinapaalis. Kaya nga mahirap na kalagayan kapag ang isang taong galing sa bilangguan, bagaman siya ay nagsisi at nagbago na, pero dahil siya ay may record na ex-convict, ang nagiging stereotyping ng mga tao, ang mga taong galing sa bilangguan hindi mapagkakatiwalaan. Kaya huwag mong tanggapin kapag nag-apply ng trabaho. Ganyan mga minamahal ang sistema kapag tao ang titingin sa atin. Pero salamat, sapagkat ang Diyos hindi naging gayon, kundi bagkus tayo po'y binigyan, tayo po'y pinaglaanan ng mahabang pasensya at napakalalim na pag-unawa, na bagaman naging sagana yung ating pagsalangsang sa utos ng Diyos, hindi tayo itinaboy, na bawat pagkakamali na ating nagawa ay hindi tayo nakaranas ng kidlatan o kaya ay maaksidente o kung anuman. Hindi gayon ang Diyos, mga kaibigan. Ang Diyos ay hindi natin kaaway. Ang Diyos ay hindi natin kalaban. Tulad ng binanggit ni Apostol Pablo, ang Diyos ay ating kakampi. At ang Diyos ay isang mapagkalinga at mapag-arugang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Mula nang tayo ay likhain hanggang ngayon,
ang nais at ang nasa puso at isip ng Diyos na tayo po ay mabigyan ng mabuting kawakasan. Na tayo po ay makaranas ng mabuting kalagayan. Kaya kung atin pong babasahin ano ang sinabi ni Propeta Isaias sa kanyang sulat o Jeremias, purihin ang ating Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi ng salita ng ating Panginoon, sapagkat nalalaman ko ang mga plano na aking pinaplano sa iyo, sabi ng Panginoon, mga plano tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ito ang plano ng Diyos. Ito ang bumubuo at pumupuno sa isip ng Diyos, na tayo po ay magkaroon ng mabuti at ng higit na kapanatagan at pag-asa sa ating huling wakas. Purihin ang ating Panginoon. Ito ang nais ng Diyos. Brother, paano namin yan mararanasan? Paano namin matatanggap? Paano namin matatamo ang ganyang kalagayan, ang ganyang karanasan? Mga kaibigan, isa lang naman po ang paanyaya ng Diyos. Napakagandang paanyaya ito, mga kaibigan. Pagpapatunay na tayo hindi itinataboy ng Diyos, kundi tayo po ay pinapalapit. Sabi po dito sa banal na kasulatan, sa aklat po ng Isaias, purihin ang ating Panginoon, sabi dito sa Isaias, sa kapitulo 1, ang talata po ay 18. Isaiah chapter 1 verse 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Sabi ng Panginoon, magsiparito kayo ngayon. Magsiparito kayo ngayon. God is appealing to us right now. Pinapalapit tayo ng Panginoon upang ating maging karanasan na yung kalagayan natin na lawbreaker, violator of God's law and instruction, ay mabago. Sapagkat tulad po ng ating napag-usapan, ang ganitong kalagayan ay magre-resulta upang tayo'y mahiwalay sa Diyos. Upang tayo'y malayo sa Diyos. At ayaw ng Diyos yun. Kaya tayo po ay pilit na pinapalapit. Pilit na pinapalapit. Tara, lapit ka. Usap tayo. Purihin ang ating Panginoon. Ano ba ang nagiging dahilan bakit ikaw ay lumalayo? Yung bang pagiging makasalanan mo? Wag. Wag nating pabayaan, mga kaibigan, na yung ating kalagayan ay magtulak sa atin para lalong lumayo sa Diyos. Sapagkat ang nagiging kaisipan naman ng ilan, dahil ako ay sobrang makasalanan na, mismo ang mga magulang na nagluwal sa akin, yung aking mga kaibigan, yung aking pamilya, ayaw na akong tanggapin. Siguro yung Diyos mo, ayaw at hindi na rin ako kayang tanggapin. Nagkakamali ang ganyang kaisipan, mga kaibigan. Bakit? Sapagkat gaano man, sabi ng salita ng ating Panginoon, bagaman ang iyong kasalanan ay gaya ng matingkad na pula, ay magiging puti na parang nyebe. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo inaanyayahan ng Diyos. We are being invited by God. Lapit tayo sa Panginoon. Manumbalik tayo sa Diyos.
Purihin ang ating Panginoon. Brother, ano ang magiging kalagayan kapag ang tao ay lumapit, manumbalik sa Diyos? Ano yung kanyang magiging karanasan? Ano yung kanyang magiging katayuan? Basahin po natin. Sabi po dito sa banal na kasulatan sa aklat po ng Gawa, sa kapitulo 3, ang talata po ay 19. Acts chapter 3, verse 19. Sabi ng salita ng ating Panginoon, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan sa harapan ng Panginoon. Gusto po ba nating maging masagana at maging hawa ang ating buhay? Lumapit tayo sa Panginoon. Nais po ba natin na tayo po'y makaranas ng kaginhawahan sa buhay na ito? Pumarito tayo at muli manumbalik sa kalooban ng Diyos. Kung nasumpungan natin ang ating mga sarili sa maraming mga pagkukulang at pagkakasala na ating nagawa, ang Diyos ay hindi yung tinitignan. Ang tinitignan ng Diyos ay ang iyong damdamin at tapat na pagnanasa na muli ay malapit at makaranas ng kanyang tulong. Hindi ka itataboy ng Diyos. Hindi ka itataboy ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nawa mga kaibigan at mga minamahal, ang atin pong maikling pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos ay patuloy po na magbigay sa atin ng higit na kaunawaan patungkol sa mga banta na naghihiwalay sa atin sa Diyos at yung mga paraan upang ito po ay ating malagpasan. Isa lang naman ang paraan, atin pong sampalatayanan at kilalanin ang ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus upang siya po ay maghari at tayo ay matulungan na muli makapagpasimula ng panibagong buhay kasama siya at kasama ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, patuloy po kami nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala na iyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sagana ang iyong kabutihan, sagana ang iyong kahabagan, sagana ang iyong pagpapahinuhod at pag-unawa, at loobin mo na sa kasaganaan ng mabubuting bagay na iyong inilalaan, kami ay maakay upang kami magtiwala at aming maipakilala ang aming pong tunay na damdamin na ikaw ay amin pong mapaglingkuran. Maraming salamat po. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ngayon ng aming mga kaibigan na inabot ng pangangaral ng iyong mga salita. Patuloy kang maglaan sa kanila ng mabubuting bagay. Gayon din po ang aming mga kababayan na iyong kinilos upang sila, Panginoon, ay makabahagi sa pagtataguyod sa pangangaral ng iyong mga salita. Ibalik mo po sa kanila ng sagana ang biyayang kanilang ibinahagi. Patunayan mo na ikaw ay Diyos na tapat at mabuti at gumaganti sa mabubuting gawang ipinapakita ng mga tao sa iyong banal na gawa. Alalahanin mo rin po ang aming mga kababayan at kaibigan na ngayon po'y nasa banig ng karamdaman, anuman ang kanilang kalagayan, O Diyos, patuloy ka pong maglaan ng iyong pagpapagaling. Hipuin mo po ang kanilang mga panlupang pangangatawan. Ibangon mo sila mula sa banig ng karamdaman at patuloy na lang maging karanasan ang iyong kapangyarihan at ang kanilang masumpungan ay ang pananampalataya na ikaw ay Diyos, ikaw ay totoo, at ikaw ay nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Amin pong iniiwan ng iyong kapayapaan at biyaya sa dakong ito. Ito pong aming hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya muli,